So ilang mga ka-electrical, no, ano nga ba ang bumubuo sa isang solar electrical system? So yan, makikita nyo dito yung silver na to. Ito yung mismong MPPT o Maximum Power Point Tracking Solar Charge Controller. So siyempre kailangan mo rin ng solar panel. Ito 200 watts ang nakalagay dito, no, ganito kalaki yan. Yan. Makikita nyo yan, 200 watts. Then ang battery ko dito is yan, 30 Ah o hanggang 100 Ah, pwede, walang problema. Better 100 Ah, no. So, itong MPPT natin, siya yung nagko-convert ng mismong nilalabas nitong solar panel natin na 200 watts, no? So, from here, papunta dito sa inverter, aakyat siya dyan, papunta rito sa mismong symbol ng solar panel, positive to negative. Okay? Then, mataas pa ang voltahe nito, pabababay niya ng 12 volts, then, i-release niya rito papunta sa mismong breaker na to, then papunta sa battery. So, charge niya. Then from battery, no, kailangan mo naman pumunta rito sa inverter uli ng breaker, no. Then ito yung mismong part na inverter naman. So siya yung nagko-convert ng 12 volts to 220 volts, okay. Then itong relay, siya yung nagsi-switch sa isang side ng battery. Dahil ito yung mismong ano niyan, connection niya, no, from battery and direct. Then ito magsi-switch siya, may supply itong relay natin, no. So isa sa parts is yung relay. Mayroong yung supply na 12 volts galing dito sa LVD. Si LVD naman ang nagdi-decide kung i-off na yung inverter dahil may low voltage disconnect to. Kapag umabot siya ng low voltage disconnect na 11.5, yung battery mo ay mababa na 11.5, mamamatay naman yan. Mawawala yung LED red na output, mawawala yung 12 volts input dito sa mismong relay natin. Then yung connection nitong dalawang terminal o itong dalawang volt ay maghihiwalay, mag-open, mawawala yung supply ng mismong inverter natin from 12 volts to 20 volts, mawawala, so mamamatay yung load natin. So yan ang mga parts ng solar electrical system natin, no? MPPT, solar charge controller, relay, LVD at breaker, then syempre yung outlet natin. Okay, so ang trabaho ng MPPT, siya yung mag-convert ng kuryente ng solar panel. Yung solar panel naman siya yung kumukuha ng kuryente galing sa araw, then i-convert dito sa MPPT, i-charge niya yung battery, then from battery kukuha ng kuryente dito yung inverter natin, then i-convert niya yung 12 volts to 220 volts output AC, no, yung pwede na sa mga appliances natin. 60 Hz tong ganitong inverter, no, kaya compatible yan, high frequency. Then mga load mo dyan yan, pwede electric man, then other devices, no. So pwede nga tayo mag-load dito ng isang ito, kuha tayo dito ng isang drill, no. Kita ko sa inyo. Ayan. So 500 watts to. Ayan. So 800 pala, no. Pero siyempre hindi true rated naman yung mga yan, pampalakas lang ng ano, marketing nila. Pero ayan to, continuous gun, ito is 500 watts, so medyo pasok, no. Then surge is 1000, then continuous is 500, so pwede ka rin dyan mag-washing. So ito, pakita ko sa inyo itong yan, yung mismong drill natin, no. Yan. So habang dinidrill ko, yan, makikita nyo, no, yan, bumababa yung voltahe. Siyempre sa battery ka lang kumukuha, then charge ng solar panel natin, no. So babagsak bigla yung voltahe niyan dahil nga yung itong mismong drill natin ay napakalakas. So variable tong drill ko, no, variable. So pag pinipindot kong mahina lang ang ikot, mahina ang consumption. Pero kapag nilaksan ko yung pindot o piniga ko maigi, no, yan, lakas. Okay. So kayang-kaya. Biruin mo 12 volts lang ang battery mo, napapagana mo yung appliances ng 220 volts. Okay. So yan ang solar aparato natin, no? Marami akong design nito. Check niyo na lang ang FB page ko, no. Then ito yung medyo malaki ko, no, yan. Refrigerator pwede na diyan. Then nag-induction cooker din ako, tsaka microwave pwede dito. Dahil 24 volts na to, yan. Pero ito yung mga basic natin, no. Kung nagsisimula ka lang, goods na goods to. So meron din ako sa racket, no, yung mga diagram kung gusto niyo. Then tutorial dito sa mismong
YouTube ko, no, pwede kang mag-subscribe, click the notification bell para sa mga updated na video pa ang darating, no. Ayan. So napakadali lang nga yan. So ito, meron din ako mga link niyan. Check nyo rin yung TikTok ko, no, TikTok account. Meron ako mga devices doon na affiliated, no, yan. So makikita nyo sa MPPT natin yan. Yan, ampere, harvest niya yan. Then wattage harvest. Yung harvest, yan yung sinatawag na nakukuha ng solar panel mo mula sa araw. Then i-convert niya nga, yan, nakukuha niya 43, paiba-iba yan, depende sa araw. No, maulan ngayon, kaya mahina. Nagma-maximum yung 200 watts na hanggang 165 watts ang harvest, no. Ang battery yan, ampere to, then wattage, no. Then ito yung voltage 13.0. So hindi accurate yan dito dahil ito nga direct sa battery, no. Then dito mababa siya dahil nga yung kuryente pag DC may drop voltage yan. May mga maraming dinadaanan na devices to, kaya pagdating dito is 13 volts na lang. Pero wag niyo naman intindihin yun. Ang intindihin nyo dito is ito, tumataas yung voltage unti-unti while charging. Then ito, dito rin sa inverter natin mapapansin nyo yan. So 13 volts lang rin. So kaparehas lang siya dito sa MPPT natin. Dahil nga bago makarating dun sa mismong monitor ng voltage, no, maraming device na pinanggagalingan hanggang sa makarating dito nagda-drop voltage na siya, no? Pero yun nga, 220 volts output niya dahil sa inverter. So may higop ng malakas ng kuryente inverter para i-convert niya in 220 volts. Okay, so yan, goods na goods. Okay, so check nyo yung mga tutorial ko dyan, meron ako dyan, no? Then kung may mga comment kayo, tanong, no, pwede kayo mag-comment dyan at subukan natin sagutin. Okay, so yung relay natin, no, 12 volts to. Okay, 12 volts supply yan, o yung input. Then ampere is 100. Yung ampere 100, ibig sabihin yun yung contact, no. Ito kasi nagsuswitch, makikita nyo yan, meron terminal dito sa baba. Ayan. 12 volts ang supply nyan. Then may coil sa loob. Then once na ma-energize, magbababa yung contact, magko-close siya. Then current will flow pag ano, no. Ito normally open siya. So pag nagkaroon ng supply, nagko-close siya. Kaya yung kuryente dadaloy papunta dito sa inverter at magkakaroon ng power. So kailangan accurate din na 12 volts din, no. Kung ano yung battery mo, no, 12 volts, yun din yung supply ng relay mo rito. Kasi meron nga 12 volts, 24 volts, 48 volts na system. So okay. So ito, LVD natin, low voltage disconnect. So nasa-set yan. Okay. So 11.5 ngayon ang setting natin, naka-default. Then 1.7 ang reconnection. So ang reconnection, ibig sabihin iilaw yung LED red kapag umabot sa 13.2, no. Yung LED red na yun, pag walang LED red, walang supply dito sa mismong relay natin. So siya yung kumukuha ng kuryente dito sa LVD para mag-contact yung inverter, then gumana yung inverter natin, no. O mag-contact, magkaroon ng supply yung inverter natin. So yan, napakadali lang naman iset nyan. Then yung breaker natin yan, goods. So yan yung mga ampere nya, no. 50 ampere, nilalagay ko dito 50 ampere, sabihin mataas. So hindi, tama-tama lang yan kasi pwede tayo maglagay dito hanggang dalawang 200 watts na solar panel. Kasi kapag binaba mo yan at nagtirik ang araw, dalawang solar panel nilagay mo, iinit yan, no. So yan, tama-tama lang yan. Pwedeng 40 or 50, walang problema. Huwag lang bababa ron dahil medyo mas mainit na yung breaker mo nun. So yan, itong mismong setup natin ay napakasimple, no? Simplified solar electrical system. So dahil sa baterya lang at isang solar panel, no, makakagawa ka ng sarili mong kuryente. So ito nga yung tinatawag na free energy from the sun. Pero siyempre gagastos ka rin, no. Yan, bibili ka ng mga devices, assemblein mo at mga knowledge na kailangan mo, no. So pwede nyo naman akong ma-message sa FB page natin, nandun yung mismo account ko na ma-accommodate ko kayo doon. PM lang kayo ron, no? Kung gusto nyo bumili o mag-avail ng ganitong klaseng aparato. So yan, check nyo rin yung
Shopee video ko, meron akong Shopee video. Okay. So, napakadali lang yan. Nakaka-electrical kaya ang kaya niya. So, thank you. At sa pagtitiwala sa inyo, then God bless.